Day 2 ng ating dayo dito sa Giwan Eastern Samar. Kasama natin si Batang Spiro at si Bro Bon. Huli nating binalikan yung bahura na pinaghulihan ng Pelagic kaso di tayo pinalad. Kaya lumipat kami ng spot at hindi naman kami nabigo. Grabe, napakadaming isda at napakalinaw ng tubig. Kaya sabay-sabay natin na panoorin hanggang dulo para makita natin ang naging kaganapan sa ating dayo. Nagbiyahe muna kami ng ilang minuto papunta sa dinadaungan ng bangka. Pagkadating namin, agad na kami na umalis. Ito yung bangka na ginamit natin punta sa bahura kung saan tayo mamamana. Kasama natin si Batang Spiro at si Bro Bon. Bali, yung distansya ng bahura na pupunta namin, 7 miles mula dun sa tabi. Nasa pagitan ng Humunon Island at Minikani Island yung bahura na pupunta namin. At pagkadating natin, agad na tayo na nag-ready para agad na mag-dive. Di rin tayo sigurado ngayon kung makakasisid tayo. Gawa ng may sipon pa tayo. Pagkatapos nating mag-ready, agad na tayo na tumalon sa bangka at nireload yung ating pana. At dito sa unang dive natin, agad tayo na nakasalubong ng malaking kingmak kaso hindi natin kinaya na lapitan yung kingmak gawa ng masakit yung ilong natin pag pinipilit natin sa malalim. Kaya nag-resurface na lang ako at tinawag ko lang yung mga body natin para tirahin kung saan nakapwesto yung tangigi. Kaso hindi na mga idol nagpakita ang tangigi. At sa sumunod na dive natin, nakakita tayo ng mantari. Napakalaki nito mga idol, nasa 300 kilo mahigit at nasa 2 dipa ang lapad nito. Napakalaki, kaya nilapitan namin ni Bro Bon at kinuna namin ang video kasi bihira lang tayo makakita ng ganitong uri ng pagi. Napakaganda pagmasdan kasi napakalaki at napakaganda ng kulay, pero hindi lang tayo lumapit ng masyado kasi nasa 14 hanggang 20 meters ang lalim ng pinagtatambayan ng mga mantari na ito. Bali, 3 sila. Ito yung pinakamaliit na nilalapitan natin. Ayan mga idol, sipot kami ng spot. Mga griff hunting na kami. Yung tangigi, 2 beses na magkita sa amin. Kami ng spot. Pagkatapos ng ilang minuto na biyahe, nakarating na kami dito sa pangalawang spot kung saan kami mamana. Agad na rin kami na nag-ready para agad tayo na makapamana at manghuli ng isda. At dito mga idol, nasa 3 meters tayo. Di pa rin tayo makasisid sa 4 hanggang 3 dipa, kaya dito muna tayo sa 3 meters. Pero kahit nasa 3 meters lang tayo, grabe yung isda, napakadami. Talagang magpipili lang tayo sa isda kung ano yung titirahin natin. Napakarami ng bait fish, surahan, at ito yung mga emperor fish. Kaya itong emperor fish na lang yung tinarget natin. Nakakita rin tayo ng good size, kaya nang maklose natin yung distansya, agad na natin ito na tinira. Thank you Lord, napakalapit na ito ng tirahin natin. Unang huli natin. Isang malaking. Ito. Hindi ko alam mga idol ang isang to. Pero napakalaki na. Thank you Lord. Huwag na order natin. Salamat. Pagkatapos nating masecure ang isdang ito, agad tayo na nag-drop. Pareho pa rin ang lalim dun sa unang drop natin. Nasa 3 meters ang lalim ng spot na ito. Nakakita kasi tayo dito ng napakaraming surahan o blue spine unicorn.
Nagbabaka sakali tayo na makakuha. Habang hinihintay natin yung mga surahan na lumapit sa atin, nagdusting muna tayo. Nagbabaka sakali rin tayo, baka maka-attract tayo ng mga talakitok. Paisa-isa na lumalapit sa atin yung mga blue spine unicorn o mga surahan. Kaso hindi natin ito mga idol matira. Parang tumitigas yung daliri natin, hindi natin makalabit yung trigger. Kaya hindi tayo nakakuha. Paubos na rin ang hangin natin kaya nag-resurface na lang tayo. Babalikan lang natin itong spot kung saan tayo nakakita ng mga surahan. Sa dive natin ito mga idol, nasa 2 meters ang spot na ito. Nakakita tayo ng Maori snapper. Nasa mahigit 1 kiluhin na ang snapper na ito. Kaso nang lapitan natin, medyo mailap. Ayaw magpalapit. Kaya sinubukan natin na sundan itong Maori snapper. Kaso nagtago dito sa malaking bato. Hindi muna tayo agad na sumunod dun sa Maori snapper. Nagbabaka sakali tayo na bumalik yung Maori snapper. Hinintay pa natin ito ng ilang segundo kaso hindi talaga bumalik. Kaya napag-isipan natin na puntahan lang dun sa likod ng bato. Kaya pagpunta natin sa ibabaw ng bato, nakita natin itong Maori snapper nandun banda sa unahan na lumalangoy. Kaso lang dumiretso na ito at hindi na bumalik kaya hindi na natin ito napana. Muli nating binalikan kung saan natin nakita yung Maori snapper. Nagbabaka sakali tayo na makita natin ito at magkaroon tayo ng pagkakataon para tirahin itong Maori snapper. At dito may napansin tayo na isang isda na nakasandal sa bato. Ito pala yung Maori snapper, kaso lang nabulabog natin at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na tirahin. Agad dito na lumayo at umikot dito sa may malaking bato, kaso mailap talaga, ayaw magpapana. Ayaw talaga magpahuli ng Maori snapper kaya hayaan na lang natin. Baka sa susunod na pagbalik natin sa spot na ito, mahuli na natin itong Maori snapper. Sa dive natin ito nasa 3 meters tayo. May nakita kasi tayong malaking bato dito sa may mga buhanginan. Ito kasi yung magandang spot pag nakakakita tayo ng bato sa mga buhanginan. Agad tayo na mag-drop para mag-ambush. Minsan kasi dumadaan dito yung mga malaking isda, lalo na yung mga GT sa ganitong spot. Kaya kahit may nakita na tayo na isda na pwede natin panain, di muna natin tinitira. Baka may dumaan na malaking isda at nakatira tayo. At dito nakakita na tayo ng Harlequin sweet lips at isang malaking surahan. Pero hindi muna natin ito agad tinira. Tumingin muna tayo sa paligid, baka may biglang dumaan na malaking isda. Kaso wala talaga, kaya ito lang yung tinarget natin, itong Harlequin sweet lips. Hindi pa kasi tayo dito nakahuli kaya agad na natin ito na tinira. Thank you Lord, napakalapit na ng tirahin natin. Mas malaki sana yung surahan kaso ito yung napili natin na panain, itong Harlequin sweet lips. Wala ang huli natin. Sa dive natin ito nasa 2 meters ang spot na ito. Nakakita tayo dito ng isang school ng Oriental sweet lips. Kaya nagbaka sakali tayo na makapana ng isa. Kaso malayo pa itong Oriental sweet lips at medyo paubos na yung baon natin na hangin. At dito habang pipili sana tayo ng papanain na sweet lips, may naririnig tayo na tunog ng bangka. Kaya hindi tayo makapag-focus dun sa isda na papanain sana natin. Kaso lang pag doon natin sa taas, ay ito pala yung bangka na sinasakyan namin. Medyo nakakatakot pero hinayaan na lang natin. Ganun talaga. May mga nangyayari talaga sa mga espiro na ganito. Kaya dubli ingat tayo.
Wala namang gusto sa nangyari kaya hinayaan na lang natin at agad na kami na umakyat sa bangka para lumipat ng spot. Pagkatapos namin pumunta sa pangatlong spot, nakakita tayo ng Moriil o hangit kung tawagin namin. Good size na rin ito kaya tinira na natin. Agad na tayo na nag-resurface gawa ng paubos na yung baon natin na hangin. Ginuot naggaro pa to. Isang malaking shoutout sa lahat ng nakasama natin, lalong-lalo na kay Bro Bon. Yan, maraming salamat bro sa lahat-lahat at kay Batang Spiro. Bali, yan tabi lang tayo mga idol dun sa daungan para ipakita lahat yung mga nahuli namin na isda. Ayan mga idol, bali nandito na kami sa daungan ng bangka at ito lahat yung mga nahuli namin na isda. Ayos na, sa mahigit 40 minutes na pamana namin, ito yung mga nakuha namin na isda. Malaking blessing na mga idol, jackpot si Batang Spiro. Yan, may dalawang talakitok. Ayos na, napakalaking blessing na yan mga idol. Bali, benta natin lahat yung mga nahuli natin at abang-abang lang tayo kung ilan yung kikitain natin sa 3 piraso na ating na huli na isda. So yun mga idol, bali ito lahat yung kinita natin. Ayos na, may 650 tayo. Malaking blessing na ito mga idol para sa pang araw-araw natin na pangailangan. Pasensya na kayo mga idol kung di natin na bidyan sa pag kilo. Yan, may inutusan lang kasi Bro Bon na magbenta dun sa isda namin. Kaya di na tayo nakasunod. Kaya ito lang. Yan, di na tayo nakapag-video sa pag kilo, pero ayos na. Malaking blessing na ito mga idol. Malaking tulong na to para sa pang-araw-araw natin na pangailangan. Balihan tabi lang tayo mga idol sa susunod na pamana natin. Maraming salamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating muting channel. God bless na lang po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.